Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag inalipusta kayo dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin o mapanghimasok sa di niya dapat panghimasukan. Ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus, magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, minamahal kita. Meron din mga pagkakataon na imbis na magsisimba ako, pero nagyaya sila, nalalabas kami, mga kaibigan ko. Siyempre, bata pa po ako noon. Anong sa tingin yung pipiliin ko? Magsimba o gumala? Siyempre, gagala ako. Di sasama ako sa kanila. Saya ng buhay ko. Pero, nung nakilala ko ng Panginoon, nagsimula na akong ma-fall kay Lord. No? Umibig sa Panginoon. Naintindihan ko na sa bawat sandaling inilalagay ko sa kanyang presensya, walang papantay na pwedeng maihandog ang mundo sa kaligayahan na matatanggap ko pag ako ay nananatili sa kanyang presensya. So sa madaling sabi, dumating, meron akong relationship kay Lord. Yayain ako ng mga kaibigan ko, tara, punta tayo Mall of Asia. Sunday yun. No? Nasabi ko na, syempre, kilala ko na si Lord. Nangako na ako kay Lord na, Lord, hindi man po ko nakaka-attend ng misa pag Sabado kasi marami pa akong ginagawa. Pero pag Sunday, magsisimba ako. Niyayaya ako ng mga kaibigan ko. Sabi ko, Lord, nakilala na kita and I have come to love you. So siya madaling sabi, pipiliin ko ang Lord. So sabihin ko sa mga kaibigan ko, next time na lang. Kasi magsisimba pa ako. Yang ka na naman simba ka ng simba di ka na sumasama, KJ mo naman. Alam niyo po, dumating yung punto na kahit sabihin na natin na natatanggihan ko sila. Siyempre, meron pa rin parte sa puso ko na kahit papano, kahit natatanggihan ko sila, iimbitahin pa rin naman nila ako pag gagala sila. Alam niyo po, dumating yung panahon, nakikita ko na lang nag-upload sila sa Facebook, ay gumala sila, nag-Star City sila, lumabas sila, nag-bonding sila. Ako naman, wala akong nabalitaan, walang nag-imbita sa akin. Nasasaktan ako. Kaibigan pa ba nila ako? Mahalaga pa ba ako sa kanila? Bakit hindi na nila ako niyayaya? Nung nasimulan na akong masaktan, dahil mas pinipili ko ang presensya ng Panginoon, dun ko napatunayan na una, mahal ko ang Diyos. Pangalawa, mas higit ang pagmamahal ko sa Diyos kesa sa pagmamahal ko sa mundo. Kasi nagawa ko na siyang piliing mahalin. Kaya sabi po dito sa unang punto, about pain and suffering. Maari ngayon, inaalipusta ka o hindi ka pinapansin ng iyong mga kasamaan sa bahay kasi naninibago sila sa pag-uugali mo. Hindi nila alam bakit bigla ka na lang nag-El Shaddai. Hindi nila alam bakit bigla ka na lang hindi makatanggi pag merong gawain sa malapit sa inyo. Laging doon ka na lang pumupunta. At dumadating yung punto na ikaw ay pinagsasabihan o di kaya ikaw ay iniit siya puwera o di kaya ikaw ay natatarayan na kasi iba na yung pag-uugali mo sa iyong mga kaibigan. Ibig sabihin lang po nito mga kapatid, nagsisimula na tayong magmahal sa Diyos. Patunay na mahal mo ang Diyos dahil nasasaktan ka na.
Isa pa po, pag may mga taong nangungutya sa iyong pananampalataya at may mga taong sabihin na natin na pinapapangit ang imahe ng iyong Panginoon na sinasamba. Sabihin nila, diyan ka sa Katoliko, wala yan. Tao lang din naman yan. Dapat ikaw may direct relationship kay Lord. Huwag ka nang sumama sa mga pari. Huwag ka na sumunod sa kanila. Huwag ka na makinig sa kanila. Kailangan ikaw lang. Bible at si Lord. Yun na yun. Hindi mo na kailangan sumama sa simbahan na iyan. Sama ka pa kay Pope Francis. Tao lang din naman yan. Pag ikay naapektuhan na doon, ibig sabihin, mahal mo ang iyong pananampalataya at mahal mo ang iyong simbahan. When you experience pain, pag ikay nasasaktan, ibig sabihin, palatandaan na ikaw ay nagmamahal. Ngayon po, sa iyong pananampalataya, tingnan mo, ikaw ba ay nasasaktan pag merong nangungutya sa iyong pananampalataya o di kaya ikaw ay nasasaktan dahil sa iyong pagsasabuhay ng iyong pananampalataya? Yan, kapatid, ay patunay na mahal mo ang Panginoon. Opo. Pangalawang aspeto po ng proof of love, sabi nga natin, mahal natin ng Diyos. Ang pangalawa pong aspeto ng when we experience pain and suffering, it's a proof of love, mahal tayo ng Diyos. Now, kung mapapansin po ninyo, nung gospel ng nakaraang linggo at yung gospel po ngayong Sunday na darating, may nabanggit po si Jesus. Pangalawang beses siya na pong nabanggit sa kanyang mga alagad na siya ay dadaan ng hirap, pasakit, mamamatay at sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Ngayon, mga kapatid, si Jesus, sabi nga po natin, He went through His passion, His death, and resurrection for our sake because He loves us. Sabi po ni Bishop Bacani nung Monday, patungkol po doon sa part ng gospel na netong linggo. Sabi niya, tayong mga mananampalataya, sabihin mo yung sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa'yo, kapatid, tayo daw, makinig po kayo, tayo daw pong mga mananampalataya, tayo mga Kristiyanong Katoliko, naligtas tayo hindi dahil namatay si Jesus sa krus. Sister, grabe ka naman. Hindi po akin yun. Yun po yung sabi ni Bishop Bacani. Naligtas tayo hindi dahil namatay si Jesus sa krus. Nung ako nakikinig po sa kanya nung Monday, napatingin din ako sa kanya eh. Kasi, yun ang alam ko. Yun ang paniniwala ko. Ang sabi niya, hindi iyon yung kabuuan. At hindi yun talaga yung ugat ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay nagmula doon sa kusang loob na pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin. Hindi dahil sa namatay siya sa krus, kundi handa niya, kusa niyang inalay yung kanyang buhay para sa atin. Sabi po din po sa salita ng Diyos, ang ating kaligtasan o ang kaligtasan ng sanlibutan ay gawa ng Diyos at hindi sa gawa ng tao. Nagigets po ninyo? Sundan niyo po ako ha. Tingnan natin. Ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus, kundi sa kanyang kusang loob na pag-aalay ng buhay. Tapos ang sabi din naman ng salita ng Diyos, ang kaligtasan natin ay hindi gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. Si Jesus, namatay siya hindi sa gawa ng Diyos, kundi gawa ng tao. Paano, sister? Sino ba ang nagsakdal kay Jesus? Tao. Sino ang Panginoon about pain and suffering? It will always remain painful. It will always hurt hanggat hindi mo natututunan yung dapat na matutunan mo sa bagay na iyon. Dahil ang Panginoon, hindi lang niya tayo binibiyayaan, hindi lang niya tayo sinasamahan, kundi tinutuwid rin niya tayo sa buhay na ito.
Pag tayo'y dumadaan sa hirap at pasakit, mga challenges ng buhay, ibig sabihin, maaring may gustong ituro ang Panginoon sa atin. At mananatili kang masasaktan hanggat hindi mo malalaman kung ano ba yung gusto ng Panginoon na ituro sa iyo. Isa pang magandang halimbawa, kung ikaw akala mo ikaw ay isang magaling na sa iyong trabaho, tapos biglang may dumating na bagong empleyado, na syempre, mas senior ka, dapat mas pabor ka sa inyong boss kasi mas matagal ka na doon. Pero nagulat ka, ikaw na matagal na doon sa trabaho, kumpara mo doon sa bagong dating, bakit parang mas magaling ang kanyang gawa? Bakit parang mas mahusay siya sa pagtatrabaho, ikaw tuloy ay maiinggit. At pag ikay naiinggit, no, masisira na ang yung paano ka magtrabaho, yung quality mo, bababa na yung quality ng iyong work. At dahil doon, no po, pag nagsimula na yung mangyari, mga kapatid, dahil nga ang tingin mo, ikaw ay, alam ko na to, kaya ko na to, senior ako dito, dapat siya sumunod sa akin. Ayan. Ang mangyayari po nan, mga kapatid, kahit may bagong darating, at makikita mo na parang threat siya sa iyong trabaho, masasaktan at masasaktan ka. Hanggat hindi mo nauunawaan kung ano yung gusto ituro sa iyo ng Panginoon. Ano yun? Na kahit ikaw, sa tingin mo yung magaling ka na, kailangan mo pa rin matutunan ang humility. No? Hanggat hindi mo natutunan ang konsepto ng humility, lagi kang masasaktan. Lagi kang maiinggit. Lagi kang mahihirapang ibigay yung the best mo sa iyong trabaho. Nagigets po ba natin? Hanggat hindi mo natututunan, yung dapat mo matutunan, mananatili yung painful. So sister, wait lang. So sabi po ninyo, pag ang isang masakit na pangyayari o isang pagsubok na aking pinagdadaanan alang-alang sa pagsunod ko kay Kristo, pag natutunan ko na ba yan? Pag nalaman ko na ba yung gustong ituro ng Panginoon sa akin, mawawala na ba yung pain? Hindi na ba ako dadanas ng sakit? Ano po sa tingin ninyo? Kasi sister, sabi mo, hanggat hindi ko natututunan, mananatiling akong masasaktan. Pero pag natutunan ko na, hindi na ba ako masasaktan? Gusto niyo pong malaman yung sagot? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid. Kapatid. Hindi. Sabi mo sa kanya, sorry to say. Hindi. Hindi daw mawawala ang sakit. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, habang tayo ay naandito, hinuhubog tayo ng Panginoon. So, ibig pong sabihin, kung natutunan na natin ng isang bagay, yung bagay na yon, yes, hindi na tayo masasaktan doon, hindi tayo maaapektuhan doon, pero meron pa ring bagong darating. At may bago na naman pong ituturo ang Panginoon sa atin. At yun po yung ikatlong punto, about pain and suffering. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Number 3. Pain is always present. No? Lagi yang nandyan. And it will not go away. Sa madaling sabi, hindi mo yan maiiwasan. Pagkatapos ng isa, eto na naman ang isa. Pag nalagpasan mo ng isa, eto na naman ang pangalawa. Pagkatapos na yan, meron na ulit na iba. Sister, bakit kailangan kong pagdaanan yan? Bakit kailangan lagi naman akong dumanas ng sakit? Lagi naman akong dumaan sa paghihirap? Bakit laging kailangan kong pagdaan? At bakit hindi ko maiiwasan yan? Tanongin niyo po ako, bakit? Tingnan po ninyo, ang patay ba nakakaranas ng sakit? Ang patay ba dumaranas sa pagsubok? Ang patay ba dumanas sa hirap? Dumadanas ng hirap? Hindi.
Kasi patay na sila. Ngayon, tingnan mo katabi mo. Ano yan? Buhay, patay? Buhay. Kung buhay yan, ibig sabihin kapatid, nakakaramdam yan. Nakakaranas yan. At kasama sa karanasan ng buhay ay yung mga pagsubok na iyan. If we experience pain and suffering, simple lang. Not just because it's a proof of our love, hindi lang dahil merong gustong ituro ang Panginoon sa atin, nakakaranas tayo ng hirap sa buhay dahil buhay ka pa. Dahil buhay ka. Dahil ikaw ay nakakaranas. Dahil ikaw ay may pag-asa na mabuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Pain will always be present. Lagi kang dadaan sa hirap at pagsubok, lalo na pag sinimulan mo ng mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Lord, unti-unti niyang binabawas sa atin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin. Unti-unti niyang tinatanggal yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa atin. Unti-unti niya tayong nililinis. Gusto niyo pong kwento? Pili ko po na-share ko na po ito, pero isa po ito sa pinakang-paborito kong kwento patungkol sa paglilinis. Nung ako po siguro ay mga 4 or 5 years old, nung kami po ay pinapaliguan pa. Ang nagpapaligo po sa amin noon ay ang lola ko na yumaon na. Nung siya po ay nagpapaligo sa amin, wala kaming choice kundi umiyak habang naliligo. Alam niyo ba kung bakit? Ang lola ko po, di ba usually pagpapaliguan ka, pabanlawan ka ng tubig, sasabunin, tapos either may towel na naibo po na sa iyo, tapos babanlawan ka na. Ang lola ko po hindi. Pag maliligo na, pagpapaliguan niya na kami, babanlawan niya kami, sasabunan niya kami, babanlawan niya kami. Tapos na? Di ba? Round 2. Pagkatapos sa kaming banlawan, sa unang sabon, kukuha siya nung either fishnet o di kaya yung batong panghilod. Meron pa po yun nun eh. Ewan ko lang po ngayon kasi sa amin, fishnet na yung gamit. Ang gagawin niya, sasabunan niya kami uli. Tapos, ang pinakang gustong hilurin ng lola ko, yung dito namin, yung kilikili, yung mga singit-singit. Pag ang lola ko pa naman naghilod, akala mo kami parang labahin niya. Kuskus talaga na kuskus. So, masakit. Dumadating pa nga sa punto na minsan sa sobrang diin niyang magkuskus, parang humahapdi na. Masakit. Pagkatapos nun, babanlawan niya na kami. Tapos na, di pa ulit. Sasabunan niya kami ulit ng pangatlong beses, tas babanlawan, tas tapos na. No? Daig pa namin yung labahin sa washing machine, may unang salang, pangalawang salang, pangatlong salang. Pero, pagkatapos naman po namin paliguan ng ganon, iba ang pakiramdam ko talaga. Pag kami na po ay lalabas, makikipaglaro na sa mga kaibigan namin. Pagkabihis na namin, lalabas na kami, may pulbo-pulbo na, may cologne na. Pag lumabas na kami, feeling ko po, nagliliwanag ako. Bakit? Sobrang linis ng pakiramdam ko. Dahil parang wala talagang germs walang germs na natira sa katawan ko. Dumating doon sa punto na yung pakiramdam ko ay sobrang linis, na feeling kong nagliliwanag ako. Bago ko dumating doon, dumaan muna ako sa hirap ng pagkukuskus ng lola ko. Sa ating buhay pananampalataya, as long as you are alive, may mission ka pa at meron pang gustong hubugin sa iyo ang Panginoon. At dahil meron pang paghuhubog ang Diyos sa iyo, dadaan ka sa mga hirap. Dadaan ka sa sakit dahil may mga bagay sa ating pagkatao na tinatanggal pa rin ng Panginoon. May mga karumihan pa rin tayong nililinis ang Diyos. Kaya sabi po dito, kailangan dumaan tayo sa hirap at pasakit dahil sa bawat pinagdadaanan nating iyon,
nalilinis tayo at nahuhubog tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Sister, teka lang, medyo natatakot ako. May option ba na hindi na talaga ako makakaranas ng sakit? Alam niyo po, meron pong medical diagnosis na tinatawag na CIP. Sabihin po ninyo, CIP. Ano yung ibig sabihin ng CIP? Kahit kung may kaibigan po kayong doktor, tanongin niyo po ito. Ibig sabihin po ng CIP, congenital insensitivity to pain. Ano ibig sabihin nun? Na hindi siya nakakaramdam ng sakit. Mabalian siya ng buto, hindi niya nararamdaman yan. Humawak siya ng mainit na takore, hindi niya nararamdaman yan. Sister, yung katawan ba niya, yung kamay ba niya, nasusunog? Oo. Yung buto niya ba talagang nababali? Oo. Pero hindi niya nararamdaman yun. Alam niyo po, sa medicine, yung ganyang karamdaman ang kailangan laging bantayan. Bakit? Kasi hindi niya alam, baka mamaya nasaksak na pala siya, hindi niya alam, hindi niya nararamdaman eh. Walang sakit, walang indication. Sa ating buhay pananampalataya, kung wala kang nararamdaman na sakit, kapatid, delikado yan. Sa ating buhay pananampalataya, kung hindi ka dumadaan sa paglilinis, sa pagsusubok ng Panginoon, delikado yan. Pag hindi ka tinutukso ng kaaway, ibig sabihin, kakampi ka na ng kaaway. Kaya mahalaga na kahit papano minsan dumaan tayo po sa hirap at pasakit. Dahil palatandaan na tayo ay lumalakad sa buhay kabanalan, ipinaglalaban tayo ng Diyos at sinusubukan tayo ng kaaway na kunin sa piling ng Diyos, pero pinipili nating manatili sa piling ng Diyos. Sabi po dito, no? Hindi siya mawawala, kaya ang kailangan nating gawin, tulungan natin ang ating sarili na una, matutunan yung bagay na dapat nating matutunan, at pangalawa, maging paghandaan at maging willing na dumaan doon sa mga paghihirap na iyon sa buhay. Kung tutuusin, habang papalapit tayo sa presensya ng Diyos, papalalim tayo ng palalim sa ating buhay pananampalataya, mas pabigat po ng pabigat yung mga pagsubok sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, this will not go away. Pero kung gusto mo na maging bagong nilalang, kung gusto mo na maranasan ng buhay na ganap at kasiyasiya, kung gusto mong ma-experience yung katagumpayan sa buhay na ito, maging handa kang pagdaanan itong mga pagsubok na ito. Dahil habang ika'y sinusubok ko, unti-unti, hinuhubog din kita. Habang may binabawas ako sa iyo, may pinupunuan naman ako na aspeto ng iyong buhay na maganda. Sabi din po dito, the pain that we will feel today is the strength we will feel tomorrow. Kung ano man po yung kabigatan na ating dinaranas ngayon, ito yung magdudulot ng ibang klaseng kalakasan na makakatulong sa atin sa kinabukasan. Kaya mga kapatid, instead of shying away to the pain, Lord, nawawag naman ako dumaan dito. Lord, nawawag naman po ako magpasan ng masyadong mabigat na krus. Lord, huwag yun naman po akong pahirapan sa aking buhay paglilingkod. Bagkus ay panalangin natin, Lord, sa panahon na ako'y dadaan ng hirap at pasakit, maging ganap nawa sa akin yung sinabi mo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, na walang pagsubok na dumaan na hindi mo naranasan at hindi naranasan ni numan. Walang pagsubok akong pagdadaanan na hindi na pagdaanan ng iba. At naniniwala ko na sabi mo rin doon sa iyong sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13,
na walang pagsubok kang ipibigay sa akin na hindi ko kayang pagtagumpayan. At kung sakali man na dumaan ako sa pagsubok na iyon, na andun ka, handang ibigay ang aking mga kakailanganin para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. Nawa po ganun. Yes, mapagpalang araw po, mapagpalang oras po sa inyo, mga ka-pray partners, saan man po kayo sa buong mundo. At ito po ay ang playback. Playback po ito noong prayer meeting, Amber Solo prayer meeting noong September 20, 2024. Pero recent lang naman po ito. Ito po ay 5 months ago pa lang. At ang ginamit na ating servant, disciple ay si Sis Abby Aguirre. So, isa po sa mga young evangelist ng ating Divine Wisdom College, College of Divine Wisdom. At ang kanya pong ginamit na Bible verse ay ang 1 Peter chapter 4 verse 12 to 16. So, yan po ay sinasabi na sa kabila ng ating mga pagsubok, trial sa buhay, tayo daw po ay magalak. 'Di ba? Rejoice. Always. Yun nga po yung favorite verse din ni Berwin Mailey, yung artista po na si Berwin Mailey. Ang kanya namang pong verse ay James 1 chapter 2 na consider pure joy, brother and sister, if you're facing trials of many kinds, because the testing of your faith produce perseverance. Yun ang kanyang madalas na sinishare kapag siya ay nag-share sa mga talk niya or ini-invite siya sa mga service, no? And ito naman kay Sis Abby Aguirre, isa siya sa mga una kong na-recognize. Alam niyo po kung bakit? Dahil po sa boses niya, yun sa Saturday Jam. Di ko alam kung bakit, pero parang di ba sa radio usually, hindi naman nakikita yung muka. Pero, basta pag narinig ko siya, alam kong siya yun. Ay, alam mo yung gano'n? Hindi ko alam kung bakit. Pero, sabi nga sa Bible is, alam ng kanyang mga tupa, ang tinig ng kanyang pastol. Ayan. So, kaya version sa Biblia? Pero nasa Bible po yun. So, anyway, marami po siyang na-share dito kung paano natin mapagtatagumpayan yung ating mga pagsubok at kung paano mag-handle ng pain. So, ayan. At na-share niya rin dito yung kung paano siya pinapaliguan ng kanyang lola nung sila ay bata pa. At imagine, tatlong banlaw, tatlong sabon. At yung pinakapinali ay yung pagkuskus ng hilod. Naabutan ko po yun, may hilod po kami sa bahay sa Pilipinas. And sabi niya, paglabas daw niya ng bahay, feeling niya kumikinang siya sa puti. Pero may aral po dun yung kakinangan, kaputian na nararamdaman niya, ay grabe din naman yung hirap na dinanas niya dun sa pagpapaligo ng kanyang lola. So, di ba, nakakuha tayo ng aaral dun sa kanyang experience na yun. And gano'n naman po minsan, or madalas, no? Kapag talagang tayo dumadaan sa pagsubok at nalampasan po natin yung pagsubok, nagiging matibay po tayo. Nararanasan niyo po ba yun? Nagiging matibay, nagiging malakas tayo. Dahil merong Diyos na gumabay sa atin. Amen po. Lahat ng gusot ay maaayos kapag tayo ay sumunod sa Diyos. Amen, diba? So, ito pong, at muli po, ang full video, complete video po, ay nasa comment section below. Ayan. Mahaba po ito. Ito po ay almost 3 hours, kasi 2 hours and 54 minutes inabot po itong talk na ito ni Sister Abby Aguirre. Ayan, pwede po nating panoorin. Sa link po, comment ang
sa link comment yung poll video po ng gawaing ito. At muli tayong nag-aanyaya. Ang gawain po ay Tuesday, Saturday. Diyan po sa Sukat, Parañaque. Ambel City Grounds. At meron din tayo, syempre, Amor Solo Prayer Meeting. Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan. Sa number 118 Amor Solo Building, Legazpi Street, Makati City. Ayan, patuloy po tayong dumalo, makinig, magnilay ng salita ng Diyos. Ang lakas na galing sa itaas. Ayan, maraming salamat ka-prayer partners and see you sa next video.